Okay, so yan. Hello guys, good morning. So ngayon, um, theory of structures naman tayo po ano. So yung first topic natin under theory of structures, we have the stability and determinacy of structure. So generally, yung structure natin, pwede natin siyang maklasify as stable or unstable. Okay, then under stable, once na na-classify natin or na-determine natin na yung structure is a stable one, so pwede natin siya maklasify kung determinate ba siya, kung structurally determinate or tawag dito, hindi structurally, statically determinate or statically indeterminate. So gawa tayo ng tree diagram dito. So we have the stability and determinacy. Okay? So under dyan, meron tayong stable. Okay? So masasabi nating stable yung structure. Okay, so meron tayong i-check dyan, ano? So, mamaya. Then, meron tayong unstable. Okay? Then, yung instability ng structure natin, pwede natin yan makita internally or externally. Okay? Then, sa stable naman, so pwede siyang statically determinate or statically indeterminate. Okay? So, paano natin masasabi na statically determinate? Kapag yung degree, DI natin, okay? So, degree of indeterminacy natin equal to 0. Okay? Yung DI natin is equal to 0. Okay? Then, SI naman, statically indeterminate kapag yung degree of indeterminacy natin is greater than 0. Okay? So, meaning yung stable, masasabi natin stable yung structure kapag yung DI natin must be greater than or equal to 0. Okay, unstable naman siya internally. So, masasabi natin na internally unstable siya kapag may rigid body motion. Okay? Then, meron pa yung mga conditions. So, ito yung una. Pangalawa. Okay? So, parallel. Ano yung parallel? So, yung mga parallel, yung mga reactions natin dyan. Okay? The last one, yung mga reactions natin sa structure nagmi-meet sa isang point. Okay? So, ibig sabihin yan, concurrent sila. Okay, guys? Then, masasabi naman external na externally unstable siya kapag yung DI natin is less than 0. Okay? So, yun na, yan na guys. So, internal stability, maintain shape and remains rigid when heated. Okay, so an example niyan. Halimbawa, meron tayo ditong beam, di ba? Wait lang. Try natin to. Hindi pala naka-automatic. Gawa tayo ng beam. So, halimbawa, ito yung beam natin. Tapos, lagay tayo ng mga reactions, ay supports. Okay, so isang roller, isang pin. Okay? So, ang ginawa natin, tinanggal natin yung mga reactions. So, ano mangyayari dito sa member ng beam natin? So, syempre, walang nagbabago dyan. So, remains intact siya. I mean, remain din lang yung shape niya. Hindi nagbago yung shape niya. Okay? But what if, halimbawa, gawa tayo ng another beam. So, halimbawa, dito. Okay? Tapos, lagyan natin ng mga supports. So, meron tayo ditong roller, then pin, tapos lagyan natin ng internal hinge. So kapag tinanggal natin itong pin and roller na to, ano mangyayari dyan? So tendency,
pwedeng magiging ganito yung kalalabasan niya. Okay? So, ito yung hinge tapos bababa yan. Okay? Bakit? Kasi nawala yung support eh. Okay? So, magbe-bent over yan. So, pag ganitong case, check pa lang natin na unstable siya. Okay? Pasok siya dito. So, dapat walang rigid body motion para maklasify natin as stable. So, dapat hindi gagalaw yung member kapag tinanggalan natin ang support. Okay? So, ganyan lang naman. Ano? Then, parallel reactions. Ano example ng parallel reactions? Halimbawa, paano ba? So, halimbawa, meron tayo ditong beam. Wait lang. So, meron tayo ditong beam. Okay. Tapos, ginawa natin, lagay tayo ng mga roller dyan. Roller, roller, roller. So, kung titingnan natin yung mga reactions dyan, okay? So, isa lang yung reactions dyan eh. Okay? Pataas. And kung titingnan natin, lahat ng mga directions dito sa supports natin, yung mga reactions, they are all parallel. Okay? So, ibig sabihin, unstable siya. Then, one thing to consider din, halimbawa, mag-apply tayo ng force dito. Okay? I-move natin yung beam to the right. So, syempre, walang magre-resist dyan na horizontal force. Ang tendency, parang gugulong yung beam, di ba? So, that's why, papasok din ulit dito. Okay? So, gagalaw yung beam natin. That's why unstable siya. Then, last, we have the concurrent reactions. So, halimbawa niyan, ano, um, meron tayo ditong, paano ba to? Okay, ganito. Okay, so, surface yan. Then, meron tayo ditong beam. Wait lang, ayusin natin. Yan. Tapos, lagay tayo ng, lagay natin isang roller dito, tapos isang pin dyan. Okay? Then, kung i-check natin, ano halimbawa, yung reaction niya, mag-meet yan sa isang point, okay? So, halimbawa, ito yung X and Y component niya. Hindi, sabihin natin dalawang roller lang. Okay. So, hindi natin gawing, ano, pin. Okay, so gawin natin, roller pareho yan. Okay, so sabihin natin dalawang roller yan. Okay. And yung mga reactions niya, di ba? So, ito, okay, normal sa surface. Then, kapag in-extend natin yan, mag-meet yan sa common point. Okay? So, ibig sabihin, unstable siya. Okay? So, ayan. Then, for the stable naman, pag externally, pwede naman natin ma-check eh, yung DI natin. Okay? If less than zero, unstable siya. Okay? Then, check naman natin yung stable. So, kapag yung degree of indeterminacy natin is equal to zero, so classified siya as statically determinate. So, kapag DI naman natin is greater than zero, classified siya as statically indeterminate. Okay? So, actually, yung degree of indeterminacy, kapag generally, okay, ito yung ginagamit nating formula. Okay? Number of unknowns. So, yung number of unknowns po, yan po yung number of external reactions natin dyan. Okay? Minus the number of equations. Ano yung mga number of equations natin? Kapag naka 2D tayo, okay? Kapag 2D, yung number of equations natin, we have summation about x, summation sa y, and summation sa moment. Then kapag 3D, okay, anim na yan. Okay? So, ito, tatlo. Pag sa 3D, we have fx, fy, fz,
Then, meron din tayong moment sa X, moment sa Y, and moment sa Z. Okay? So, all in all, we have 6 dito. Right? Tapos, kung titingnan kasi natin, ano, so, may mga case din kasi na may mga internal supports tayo. Tulad nito. Okay? Dito, may hinge tayo dyan. So, that's why naglalagay tayo ng C. Okay? So, usually, hindi natin ginagamit tong formula na to. Okay? So, subtract lang natin yung unknown sa equation. So, we have this specific formula for that. Okay? So, kapag classified yung structure natin as beam, we use this formula. Okay? Yung DI po natin, that is equal to R minus 3 minus C. Okay? Then kapag 3D, R minus 6 minus C. For the thrust naman, we have R plus M minus 2J. And pag 3D, 3R plus M minus 3J. Then for the frame naman, we have R plus 3M minus 3J minus C. Then for the 3D naman, R plus 6M minus 6J minus C. So ano yung mga variables na involved dito? So yung R po natin, yan po yung number of reactions. Then yung M naman natin, yan po yung number of members. Okay? Then yung J po natin, yan po yung number of joints. Yan po yung mga nagko-connect sa members natin. Okay? Then C naman is yung number of releases. So etong C na to, sa mga internal supports yan. Okay? Then mag-a-add pa ko dito ng mga types ng external supports. Okay? Wait lang. Okay. Yan. So kung titingnan natin, ano, so ito yung R natin dyan. Okay, ito yung R na tinatawag. So kapag rollers, di ba? Ano yung mga reactions lang na available? So ito, okay? Same sa rocker, then frictionless surface. Okay? So isa lang, di ba? So yung R natin equal to 1. Then kapag short cable naman siya, so ang gawin natin, magka-cut tayo dito. So alam naman natin kapag cable, di ba? Tension lang yan. So isa lang yung direction ng force natin. So that's why 1 lang din yan. Okay? Same din sa short link. Okay? Then, pagdating sa collar, yung frictionless rod, okay? So kung titingnan natin, ano, nare-restrict lang siya dito. Okay? So pwede siya mag-slide up, slide down, okay? Then pwede rin itong rotate, okay, itong part na to, okay? So ang nare-restrict lang is itong movement dito. Okay? That's why isa lang. Then may mga kulang pa tayo. So add pa natin. So ito. So next we have the frictionless pin or hinge or rough surface. Okay, so kapag frictionless pin or hinge, alam naman natin meron niyang reaction sa X and reaction sa Y. Okay, so ito yung reaction sa X, ito yung reaction sa Y. Then for the rough surface, so meron tayong normal dyan. Okay, rough meaning may friction, so meron din tayong friction dyan. Okay, so that's why meron tayong dalawang R dyan. Then for the fixed support, so meaning yan, so kaya niyang i-resist about Y, about X, then yung moment natin. Okay? So all in all, we have 3. Okay? So pakitandaan yan. Then next, we have the internal naman. So ito na yung release natin or C. Wait lang. So yan. Lagay natin dito sa baba. Yan. Ito naman yung C natin. Okay? Yan yung tinatawag nating C. Okay po? So ayan. So kapag internal hinge, okay?
So kapag internal hinge, ano, yung known conditions natin o releases dyan is equal to 1 lang. Okay? Tapos, kapag internal roller, dalawa. Kapag internal fix, zero yung releases natin dyan. Then yung internal slider, isa lang. Okay? So bakit? So halimbawa, ito yung internal hinge natin. Okay? Ito yung internal hinge natin. Then ang ginawa natin, pinaghiwalay natin yan. So nag-cut tayo dyan. Okay? So halimbawa, nag-cut tayo dyan. So ang mangyayari, ito yung hinge natin sa kabila, sa left. Then ito naman sa right. Okay? So kung iti-check natin yung mga reactions dyan, internal reactions dyan. Okay? So meron yang component sa X. Okay? Then meron yang component sa Y. Pero wala yang moment. Okay? So hindi na-restrict yung moment yan. Okay? So kung ano yung restriction dyan, okay? Yan yung number of C natin. Then same din sa internal roller. Okay? So kapag internal roller kasi, okay? So kung titingnan natin, meron dyan, magre-resist vertical, pero pagdating sa moment, okay? Then since rollered siya, okay, hindi siya internal hinge, okay? So therefore, pwede mag-slide to the left or to the right yan. Okay? So, meaning, hindi mare-resist yung horizontal niya. So, meaning, dalawa yung releases natin dyan. Okay? Then, dito sa internal fix, so itong part na to, kaya niyang i-resist. Okay? So, may vertical dyan, may horizontal, then may moment. Okay? So, lahat available. So, therefore, yung release natin dyan is zero. Okay? So, yun lang naman ibig sabihin yan. Okay? Then, for the internal slider naman, okay, kung titingnan natin, so ito yan. Okay? So, kaya niya mag-resist horizontally. Okay? Pero, kung titingnan natin yung gulong niya, so, parang ganito, di ba? So, pag nag-apply tayo ng force dito vertically, so, pwede yung mag-slide up or slide down. Right? So, yung Fy natin, equal yan to zero. Okay? Then, kaya niya din mag-resist ng moment. Okay? So, therefore, yung summation ng moment natin is not equal to zero. So, ibig sabihin, yung release lang natin dyan is ito. Okay? Kasi magsa-slide up or mag-move. Gagalaw yung ano natin, yung slider kapag nag-apply tayo ng ng vertical force. Okay? So, isa lang yung ano natin, releases natin dyan. Yung C for this slider. Okay? So, yung M, yan yung number of members natin. Okay? Then yung G is joints. Okay? Ano pa ba? So, meron pa tayo dito. Okay? May mga conditions pa natin dito para ma-classify natin kung unstable. Okay? Yung structure. Dagdag din ito, ano? So, nasa handouts lang naman ito. So, ayan. Number one, rigid body motion, externally unstable siya. So, classified siya unstable. Ano example? Ito guys, ano? So, halimbawa ito, ano? Tinanggalan natin ng ano? Tawag dito, tinanggalan natin ng reactions dito, right? So, ano mangyayari? Okay? Gagalaw siya. That's why unstable to. Okay? Then next, halimbawa, kapag ginawa natin, gumawa tayo ng beam, okay, hindi ba siya naka-automatic? Ay, hindi pala. Okay. So, ulitin natin. Bale, gawa na lang tayo ng shape. Hirap. Maliit lang yung draw natin. Okay, so yan. Halimbawa, ginawa natin, puro lang roller. Okay. So kapag nag-apply tayo dyan, gugulong yan. Okay?
So, ayan, unstable siya. Okay? So, presence of quadrilaterals for the truss, ang example niyan, ano yung halimbawa, ito yung truss natin. Okay, ganito lang. Okay, meron tayong roller, meron tayong hinge dyan. Okay, or pin connection. Okay, so ang titingnan natin, meron tayong quadrilateral dyan. Okay? So, kapag nag-apply tayo ng force dyan, so ang mangyayari, magbe-bend yan. Okay? So, magiging unstable yung structure natin. Okay? Kapag may quadrilateral. Ito, quadrilateral to. Okay? Any quadrilateral, mapa-parallelogram, mapa-square. Pag may nakita kayong ganun shape, ano, sa truss structure natin. Okay? Kahit man yan or whatsoever na four sides. Okay? Yung makikita natin dyan sa truss. So, matic, unstable siya. Next, concurrent. Na-explain ko na yon. Then, parallel. Okay? So, ayan. Try natin mag-solve ng problems. So, inahin natin tong first three. So, yan. Part A muna. Titingnan natin. Beam siya. So, anong formula natin sa beam? Ito lang yung sa uluhin nyo. R minus 3 minus C, R plus M minus 2J, R plus 3M minus 3J minus C. Then, kapag 3D naman siya, yung 3 magiging 6, yung 2 magiging 3, yung 3 dito sa frame magiging 6 yan. Okay? So, R minus 3 minus C. So, part A, DI natin is equal to R minus 3 minus C. Check natin yung mga reactions. So, meron tayong isa, dalawa, tatlo. Roller. So, we have 3 minus 3. Meron ba tayong mga internal supports dito? Wala. So, 0. Okay? So, DI natin is equal to 0. So, kapag yung degree of indeterminacy natin equal to 0, so classified siya as statically determinate. Okay? Next, part B naman. So, check natin. So, meron tayo dito dalawang reactions, then roller. So, classified siya as ano? Beam, truss, or frame. So, beam, ano? Beam pa rin niya kasi isang member lang to. Okay, so we have R. R natin, tatlo. Okay, so we have 3 minus 3. Then, wala siyang internal supports. Okay, so we have 0. So, classified siya as statically determinate. Next, part C. So, kung titingnan natin, meron tayong anong klaseng support ba to? So, rocker. So, may rocker tayo dito, guys, ano? Then, meron tayo ditong pin connection. Okay? So, meron tayong tatlo. Okay, classified as pin pa rin to, ano? Okay, normal yan sa surface. So, we have DI is equal to R minus 3 minus C. We have 3 minus 3. Wala siyang internal, di ba? So, 0. Is equal to 0. Pero classified ba siya as statically determinate? So, check natin. In direction na to, kung i-extend natin, okay, magmi-meet siya sa common point. Okay? Magmi-meet sa common point yung lahat ng mga external reactions natin. So, therefore, classified siya as unstable. Okay? So, hindi lang natin i-check yung degree of indeterminacy. So, meron tayong mga conditions dyan. Yung mga cases natin. Okay? The next, sana yun? Wait lang ha. Copy lang natin.
Okay, dito naman. So part D, check natin. So ito, classified to as ano? As frames, di ba? Okay, so anong formula natin for frames? Balikan natin sa taas. So we have R plus 3M minus 3J minus C. Okay? So check natin. Number of reactions. Isa, dalawa. Kasi pinto ano? Tatlo, apat, lima, anim. Okay? So total natin, copy lang natin yung formula. R plus 3M minus 3J minus C. Okay, R natin, we have 6. Okay, then members, so ilan ba yan? So 1, 2, 3, then 4. Ito isa lang to, counted to as 1. Okay, so we have 4. Then yung joints natin, isa kasali ito. Okay, yung mga supports natin. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. So we have 6. Then wala tayong internal support, so 0. So ilan ba yan? 6 plus 12, okay, minus 3 times 6, we have 18. So we have 18 minus 18, that is equal to 0. Okay, so therefore, statically determinate yan. The next, thrust naman. So check natin dyan. So we have isa, dalawa, tatlo. Kaya anong formula natin for the thrust? DI natin, we have R plus M minus 2J. Okay, reactions natin, tatlo. Number of members, ilan? Isa, dalawa, tatlo. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampo, 11, 12, 13, 14. Okay, so we have 14. Then, yung joints natin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, so we have 2 times 8. A total of 14 plus 3, we have 17 minus 16. So, we have 1. Okay? So, SI, first degree. Okay? So, another way para ma-solve natin kung ano yung static SI niya, okay, yung kung ilang degree, check natin yung cross bracing niya. Okay? So, halimbawa, dito, okay, then check din yung supports. Okay? Yung mga supports niya. Kung alin yung sobra. So usually, pagdating sa beam and truss or frames, okay, dapat isang pair lang yan ng pin saka roller. Okay? Isang pin, isang roller. Okay? And check sa cross bracing. Kung titingnan natin dito, meron tayong isang cross bracing, somatic na yan, statically determinate na yan. Okay? Then since isa lang yung bracing, so first degree siya. Okay? How about kung instead na roller ito, okay, nakapinto. Okay, kung check natin, may sobra tayong reactions dito. Okay, so isa, then may isa pang cross bracing, so dalawa na. So yung degree of indeterminacy niya, so naka second degree na siya. So ganun lang guys, ano, para mas madali. Pero I recommend, nasa uluhin nyo pa rin to. Okay, para sigurado tayo. Then double check nyo. Okay, next, part F. So ito, classified to as, anong structure? So classified to as truss, okay? So check natin. So ilan yung reactions? Isang pin, isang rocker, so we have 3. Okay, then yung members, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam. So we have 9. Minus 2, ilan joints? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So we have 6. Okay, a total of 3 plus 9, 12, minus 12. So we have 0. Pero kung i-check natin, ano, kapag nag-apply tayo ng force dyan, sa taas, so gagalaw to. Okay, hindi siya magiging rigid eh. Okay? Gagalaw to. So, pwedeng bababa to. Okay? And kung titingnan natin, may presence of quadrilateral. Okay? Paano natin nasabi na may presence of quadrilateral? So, check natin dito. Okay? May presence of quadrilateral dyan, guys. Ito. Tingnan nyo. Isa, dalawa, tatlo, apat. So, apat na side siya. Okay? So, therefore, unstable na yan. Okay? The next naman, meron pa tayo ditong last three.
Okay. So, dito naman, sa last three natin, wait lang. Okay. So, check natin ito. So, part G. Ano kung titingnan natin, nakatrash siya, no? R plus M minus 2J. Then, check natin, reactions niya. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Okay? So, we have 6. Then, yung members niya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okay, then yung joints niya ilan? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo. Okay? So, ilan yan? 6 plus 15, we have 21. Then, 8 times 2, we have 16. Then, 21 minus 16, we have 5. Okay? So, SI siya to the fifth degree. Okay? Then, next, ito naman. So, ito, classified as truss. Okay? Check natin yan. So, kapag may nakita kayong mga triangle dyan, guys, truss yan, ano? So, ayan. So, reactions natin, dalawang rollers. Okay. So, ito, dalawang rollers, dalawa. Then, members, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ulit nga, 1, 2. Ito, may numbers na. So, madali na lang. Plus 14. Minus, ilang joints? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Minus 8 times 2. So, we have 16 minus 16 is equal 0. Pero kung titingnan natin, kapag nag-apply tayo ng external force dyan to the left, to the right or to the left, gugulong yan kasi roller tong dalawang supports natin. Okay, so therefore, ito, unstable siya. Okay? The last one, ito frame naman siya. So anong formula natin for the frame? DI is equal to R plus 3M minus 3J. Okay, then yung reactions natin, 1, 2, 3, and 4. Okay? Plus yung members natin, so ilan yan? Nakabilang naman dito eh. So we have 11. Then yung joints natin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So we have 9. Okay, so we have 33. Ilan ba to? So we have ilang members? 33 plus 4, we have 37. Minus 3J pala to. Okay, minus 27. Okay, so we have 10th degree. Okay, so we have SI to the 10th degree. Okay, guys.